So isang magandang umaga po mga ka-farmers. So sa umaga pong ito ay ating pag-uusapan yung negosyo po tungkol sa pagtatanim ng saba. So napakagandang negosyo po yung saba dahil napakataas po ng demand nito sa ating merkado. So sa kasalukuyan po ay napakarami pong order sa atin ng mga saba. So ayan po yung mga tanim nating saba dito sa farm. So ito pong ito ay nabili po natin. So may mga dati na po itong tanim na saba o cardaba. So napakataas po ng demand dahil ang dami pong order sa atin kaya lang hindi natin mapagbigyan. So yung malalaking saba po ay naging 3-5 piso yan. So yung mga maliliit naman po na saba ay piso isa. So marami po tayong tanim. Talagang malaki-laki rin yung chance na nakikita tayo. So sunod-sunod yung demand or yung order sa atin. Kaya lang hindi natin napagbigyan. So ngayon ay nag-harvest din tayo ng saba. Saba po ay napakaganda ring negosyo or sideline itong pagkuha ng puso ng saging. Dahil ito po ay ginagamit sa pang araw-araw na pagluluto po ng gulay at sahog sa iba't ibang putahe po na kailangan lagyan ng puso ng saging. Napakalaking demand din po ito at napakagandang business na kasama po sa pag-harvest po natin ng mga saging na saba. Po sa saba, ito ay napakagandang negosyo. Sabihin natin piso isa, pero kung libo-libo naman po ang inyong tanim, libo rin ang inyong income. Po sa ating farm ay nag-invest din ako ng lakatan, pero nag-iisipan ko po dahil mas maganda talaga na marami tayong tanim na saba dahil kada paano ito ay passive income, magbibigay sa atin po ng income kahit na bare-barya, pero kung marami po volume ay kikita tayo na maganda. So ayun mga ka-farmers, so pinesto ko na sa tricycle natin yung ating mga na-harvest. Yung isang alangan pa tayo na hindi pa masyadong gulang, pero dahil nga po may demand o may order po sa atin na hindi natin mapagbibigyan, so sinubukan ko na rin kunin itong ibang mga saba para meron tayong pang supply po doon sa mga buyers po natin, sa mga customer po natin. So talagang nakita ko po na grabe ang demand dahil sa ginagawa po itong pang bananakyo ng mga talipapa. Ang napakarami pong gamit ang saba. Alam naman natin po ang gamit ng bunga ng saba o saging na saba, napakaraming gamit. So may mga nag-order din sa atin ng pang banana chips nila, pero hindi tayo makapag bigay gawa ng inuuna natin yung mga priority natin na customer para po supplyan ang ating saging. Magandang araw po mga ka-farmers. So ang ating episode po ngayong araw ay ang pagtatanim ng saba, saging na saba o tinatawag ng cardaba. Ka-farmers, so tayo po ay magtatanim ng saba. So ang ating lalim po ay mahigit 1 tuhod or more or less 2.5 feet. So maghuhukay po muna ang first step dyan ng malalim na nasa 2.5 feet o 2.5 talampakan ang lalim. So dapat lumusoy lang ating pagtatamnan. So ang distance po nito ay 3 metro. So 3x3. So more or less pwede ng 4x4. Yan, para mas maganda. So nagtanim tayo dito sa gitna ng nyugan. Kasi madalang yung nyug. So para ma-maximize natin yung area, yung space natin. Dahil malapad ito, halos kalahati hektarya pa. So yung sa unahan may mga tanim na rin tayo ng nyug. So nag-isang linya lang po tayo. So sa pagtatanim po ng saba, puputulin niyo ng dahon niya para ang focus ay ang pag-develop ng ugat at hindi yung pagminti ng mga dahon para mas hindi ma-stress pa yung ating tanim. So dapat yung pipiliin nyo ay malaki ang puno at maraming ugat. So sa ibang plantation pwede nyo rin po ibabad muna sa sunrox or sa chlorine para ma-disinfect. So pwede namang diretso lang. So ayan, sa ibang mga plantation kasi ang ginagawa nila, binababad nila para maiwasan yung pagkalat ng sakit. So far wala naman sakit yung ating saba dito. So pagtapos po yun, mamaya po itatabon na natin ng lupa.
So ayan po, makikita ninyo na yung gitna ng nyuga na ito ay tinaniman natin. So ito, puputulin pa natin mamaya yan. So ganyan lang po ka-farmers yung sample natin dito sa farm natin para mas kumita tayo ng doble. So medyo maganda kasi yung presyo ng saba natin ngayon. Kahit pa piso-piso pero libo naman. Sabihin mas marami, mas maganda. So in demand yung saba. Kaya masarap magtanim o maganda magtanim. Damihan natin ang tanim para siguro tayo na talagang maganda rin yung kita natin. So ito kasi talagang mabenta. Suhi. Suckers dito sa ating mga saba. Ano tayo ng mga sword like na mga saba. Ito yung pagkuha natin. So ito yung mga magagandang klase ng suhi. Malapit sa puno. Sword like yung kanyang dahon. Ito maganda rin klase ito. Ito yung mga sample. Dapat marami ugat para mabuhay. So maliit lang yung pipiliin natin para hindi ma-stress yung saging. Mas madali siyang maka-recover. Unlike kung malaki, madali yan mag bunga pero bansot. Yung mga sample natin, malalaki yung katawan. So maliit lang yung ano, yung kanyang mga dahon. Ayan yung klase na itatanim po natin. So ito po mga ka-farmers yung sinasabi natin kanina na magandang klase ng suhi. Yan, sword like yan, ano. Tapos malaki yung puno. Malaki ang puno. Yun dapat malusog, walang sakit. Yan yung mga kukunin nating suhi. Yan. So yan yung mother plant nya. Malaki rin. So ito yung ating pipiliin na maganda itanim. So yan mga kaibigan, so tayo bago magsimula ay meron tayong focal person sa katauhan po ni Nikki Dalauta. So kaway-kaway muna dyan, Nikki. Baka gusto mo bumati sa mga kasama mong young agriculturist sa WPO. Sa mga ka-agriculturist po sa agriculture sa Burlan. Ito po yung tinuro sa amin sa ayun sa pag-aral namin na hindi naman ganun ka ano kasi secondary college pa lang kami. Sa una po maghanap tayo ng saging na maganda, kumbaga mataba po. Para hindi naman natin ano na yung iba kasi mamatay, kumbaga ganito po ang maganda mataba. Sabay sa pagtatanim ng saging, ang pinakamaganda tips para maganda at saka malalim maganda ang pagbunga ng saging ay ang pagbutas natin ay lampas sa siko. Yun po ang pinakauna. Lampas siko sa mga dalawang ruler. Dalawang P. 2 feet or more. 2.5 ang ganyan. Sabay para mas mabilis mag-penetrate yung ugat niya, mas maganda, mas malaki ang butas kaysa sa saging. Yun. Ano po yung tips na binibigay ni Nicky? Ayun po. So ayan. So paano pang pagtabon po niyan? Ang pagtabon ay yung mas maganda, mas... Sige, ako po magawak. I-demo ni Kuya Nicky yung diskarte niya po para mas madali ang paglaki ng saging. So para hindi na rin ma-stress yung saging, dapat bata pa yung ating itatanim. So ganyan lang po. So maganda yung lupa dito sa Palawan, kaya po... Kahit na walang abono. Oo, hindi nag-aabono yung mga tao dito mga kaibigan. Tingnan mo yung laki ng mga saging. Yung lupa talagang umiitim sa sobrang taba. Kaya nga, so nakikita niyo naman po yung ating mga uploads sa karaan na malalaki yung ating mga harvest. Dahil po yan sa quality, ganda ng lupa dito sa Palawan. So ganyan lang po kasimple mga kaibigan yung pagtatanim ng saging. So ang ating focal person po isang young agriculturist mula sa Western Philippines University. So nag-aaral siya ng pag-agrikultura. Ay makakasiguro ba na malulusog ang bunga ng saging natin? Malulusog po dahil din sa hindi rin natin may kalina na ang lupa natin ay napakataba. Ayun. Kaya hindi talaga natin maganda talaga ang bunga ng saging. Tsaka hindi masyadong siksik para mas mabilis mag-penetrate ng ugat. Ayun, hindi kailangang apakan ng gusto. So ayun lang po. So ayan, muli po marami pong salamat sa mga tips sa pagtatanim ng saging.
Ang ganda ng lupa dito. Parang sa iba na may mga bato. Parang Davao, no? Nakatira sila papa sa Davao. Wala.